Dear Lady Love TV, Desire and Love, My Police Officer. Tunghay na po natin ang ikaapat na bahagi. Inabutan ni Mark ng pera ang batang nagkumpirma sa kanila na nasa bahay na sadya ang lalaking hinahanap nila. Mabilis na kumilos at pumasok sa eskinita, papunta sa squatters area ang kanyang grupo. Ang problema ng mga pulis, parang may radar ang mga sanggano kasi nakikita sila, lalo na sa mga lugar na katulad niyon. Nakita niya ang isang lalaking dali-daling pumasok sa eskinita sa bandang kaliwa. Tinanguan niya si Victor para sundan ito ang lalaki. Dumiretso naman sila ni Warrior sa maliit na sementadong bahay ng suspect na si Ed. Nang sumilip siya sa bintana ay napangiti na lamang siya. Tamang-tama ang dating nila. Naroon pa si Ed at mukhang nagmamadali sa pag-iempake ng mga damit sa isang backpack. Sumandal si Warrior sa dingding sa gilid ng pinto saka kumatok. Ed, alam kong nandyan ka. Si Warrior to. Buksan mo ang pinto. Hindi sumagot si Ed. Tinanguan ni Mark si Warrior bago siya umikot sa likod bahay. Hindi nga siya nagkamali. May pinto nga roon. Eksaktong pagbunot niya ng baril ay bumukas ang pinto. Nakangiting itinapat niya sa noon ng lalaking lumabas doon ng kanyang .45 caliber. Good morning, paring Ed. May lakad ka? Nanlalaki ang mga matang umiling ang lalaki. Sabay taas ng kamay. Lumawak ang kanyang ngiti. Para siyang si Hannibal kapag nakakakita ng katakam-takam na biktima. Good. Magkape muna tayo. Nang malaman ni na Mark mula kay Ed ang kinaroroonan ni Ana, ipinatawag niya ang 4 na mobile teams na kanyang pinagmamahalaan. Nag-assemble sila sa headquarters kasama sina Warrior at Vic. Kinausap niya ang chief nilang si Major Requesta para sa isasagawa nilang raid. Pagkatapos ng briefing ay gumayak na agad siya para hindi siya matitiktikan ng ibang mga suspect. Pwede kang negotiator, natatawang sabi sa kanya ni Warrior habang sakay sila ng kanyang kotse. Sandali, hindi negotiator, manipulator pala. Natutuhan ba sa kapayapaan ng abilidad na yan? Natutuhan ko yan. Kay Lexter, nakangising sagot ni Mark. Lexter? Parang hindi makapaniwalang tanong ni Warrior. Ang tinutukoy dito ay ang team leader ng kapayapaan na si Major Lexter Bayani. Nakaka-intimidate ng mga itsura ng kaibigan niyang iyon. Bukod sa hindi ito ngumingiti ay malaking tao. Maitim at may mahabang peklat mula sa kanang bahagi ng noo na nakaslash hanggang sa kaliwang pisngi nito. Sa itsura niya, hindi na niya kailangang mag-manipulate. Pagpapakita pa lamang sa kanya, masisindag agad ang kriminal sa kanya. Natawa si Mark. Isusumbong kita. Nagkatawanan sila. Pagdating nila sa isang bahay sa loob ng isang middle-class subdivision, ay bumaba sila ng sasakyan. Nagsibabaan na rin ng mga mobile patrol ang iba pang mga kasama nila. Tumingala si Warrior sa mataas na bakod. Wow, big time. Kaninong bahay raw to? Tanong nito. Hindi muna sumagot si Mark. Nagtanong siya sa lalaking dumaan. Kay Benji daw. Maya-maya ay sabi kay Warrior. Nasa Hong Kong yata si Benji. Ang manager daw nito ay si Ronald. Nice, may manager pa ha. Nakangiting komento ni SPO4. Ronald? Ronald Del Rosario? Sabi ni Vic na ikinalingon nila. Nakakunot ang noon nito. Noong isang buwan lang ay kinasuhan ng ilang kapitbahay ang kapatid niya. Kumukuha raw ng pictures ng mga babae sa kanila. Kalimitan ay minor. Si Ronald ang nagpiyansa sa kanya. Pinamomonitor ko ang kilos ng kapatid niya. Napangiti si Mark. Sa police work, hindi lang tapang ang kailangan. Knowledge was power. Eh di, mabuti. Mas mapapabilis tayo nito. Anong pangalan ng kapatid? Noel Del Rosario. Sagot ni Vic. Nagsalubong ang mga kilay nito. Maangas ang Ronald na yon. Kung involved siya rito, ako ang bahala sa kanya. O paano? Kakatok ba tayo o ipapaakyat natin sa mga boys? Suga pa sa aksyon ng mga yan. Sabi ni Dino, nakakalapit lang sa kanila. Kaunting pawis lang, hato na ang mga yan. Tumawa si Mark. Sige, go ahead. Make my day. May trabaho na ako bukas. Paalam ni Niana kay PO2.
Pagkatapos niyang isalang sa washing machine sa laundry area sa likod bahay, ang kanyang labahin. Huwag niyong sabihin sasama rin kayo sa trabaho ko. Nakaupo sa plastic chair katabi ang mesang pinagpatungan niya ng mga powdered soap at bleach. Si SPO2 karingal. Nagkamot ito ng tenga. Hindi ako sigurado, ma'am. Wala pong bagong leader at bagong order galing kay Sir Mark. Humalukip-kip siya at tinitigan ng pulis. Kailan niyo naman malalaman ang bagong utos niya? Hindi nga rin ako sigurado, ma'am eh. Baka mamayang hapon. Nag-iba ito ng pwesto sa pagkakaupo. Halatang nangingilag sa kanyang pagtatanong. Napaismid si Niana. Nasaan na ba siya at ako lang kakausap? Hindi pwedeng daig ko pa ang presidente na nagtatrabaho sa mall dahil dalawa yung police bodyguards ko. Nagpapasalamat man siya sa mga tulong at proteksyon na ibinibigay ng mga ito sa kanya, ay hindi naman pwedeng habang buhay siyang magpapabantay ng ganoon. Ang totoo niyan, ma'am, off ni Sir Mark ngayon. 3-day off. Kaya hindi ko sigurado sa inyo kung pupunta siya rito o hindi. Napapangiwing sabi ni PO3 Rios. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Iniwan niya kayo dito? Wala ba kayong planong tawagan siya nang makausap ko naman? Naman oo, 3 days ang off niya. Paano ngayon yan? Dapat ay nasa mall na ako ng 8:00 bukas. Huwag niyo sabihin sasama pa rin kayo. Mapapagalitan ako ng manager. Pwede naman kami mag-civilian, mungkahin ni PO2 Karingal. Hindi mo kami mapupuna. Sure? Paismid na sabi ni Niana. Para namang hindi niya alam na babantayan pa rin siya ng 2 pulis. Saka huwag niyong tawaging ma'am. Hindi ko pinangarap maging principal. Tumawa si PO3 Rios. Sige, ganito na lang. Hintayin nating tumawag o pumunta dito si Sir. Pag hindi siya tumawag mamayang 5:00 ng hapon, kami na yung kukontak sa kanya. Dinukot ni Niana ang cellphone mula sa kanyang bulsa at tiningnan yung oras. 3:30 na ng hapon. Cellphone lang ang natira sa mga gamit niya nang dahil sa ibinulsa niya iyon sa halip na ilagay sa bag. Mabuti na rin lang at hindi niya dala ang lahat ng pera niya. 1,000 pesos lang ang laman ng kanyang wallet. Na-report niya na ang lost ATM saka mga credit cards. Kaninang umaga, kailangan niya magpagawa ng affidavit of loss sa abogado para sa ID niyang natangay. Ako na ang nabiktima, ako pa ang magbabayad. Sabi niyang bumuntong hininga na lang. Dumating si Mark ng 5:00 ng hapon. May dala itong ulam at kanin na nakaplastik. Gustong sampalin ni Niana ang sarili dahil nagtatalo ng kanyang puso nang makita niya ang lalaki. Pinagbuksan ito na PO3 Karingal ng pinto. Good afternoon, sir. Bati rito ng huli. Tumayo rin si PO3 Mores na nakaupo sa sofa at bumati kay Mark. Tinanguan ni Mark ang dalawa. Sabay abot ng plastik ng pagkain kay PO3 Karingal. Hapunan niyo na yan, sabi nito. Salamat po, sir. Hindi nakatiis si Niana at lumapit siya rito. Sir, nang tingnan siya ni Mark ay napigil niya ang kanyang hininga. Kung paano nito nakakayang maging intimidadong nang hindi sinasadya ay hindi niya masabi. Kaninong umaga lang ay binibiro siya ng lalaki, pero ngayon ay para itong rebulto ni Rizal sa luneta. Kahanga-hanga at hindi maaabot. Tiningnan muna ni Mark ang mga tauhan. Hindi nito kailangang magsalita dahil nag-excuse na agad sina PO2 Kalingal at PO3 Rios at saka lumabas ng bahay. Naiwan silang dalawa sa salas. Nag-aalin lang ang tinitigan siya nito. Sir, sinalubong ni Mark ang kanyang mga mata. Nakita niya ang dahan-dahang transformation nito. Hindi na ito kasing intimidating like he had been 2 minutes ago. Hindi na ba establish na natin kanina na first name basis na tayo? Sige ka, pagpatuloy mo akong tinawag na sir, tatawagin din kitang ma'am. Para magiging old maid ka katulad ng principal namin nung high school na parang espasol kung mag-makeup para takpan ang mga wrinkles sa mukha. Hoping may na magkakamali pang pumatol sa kanya. Natawa si Niana. Loko-loko ka talaga, no? Nagkibit balikat ito. Ewan ko, ano sa palagay mo? Napangiti siya. Nang gumanti ng ngiti si Mark ay nawala na ang tensyong nararamdaman niya. Mark, may balita na ba kay Ana? Maya-maya ay tanong niya. Maupo ka muna at magkukwento ako sa'yo. Hinihintay nitong umupo siya bago muli nagsalita. Nahuli namin ang isang sospek kaninang umaga. Tapos ay may isinagawa kaming raid. Nahuli namin ang isa sa mga dumukot kay Miss Gomez. Napakagatlabi si Niana. At si Ana. Umaasam na tanong naman niya.
Wala siya ron. Hindi pa nahahanap ang isa sa mga suspect. Isinama niya si Miss Gomez. Sagot ni Mark. Sa ngayon ay pinaghahanap pa sila ng mobile. Hinahanap din namin ang iba pang mga posibleng lugar na pinagtaguan nila. Parang nauupos na kandilang napasandal siya sa sofa. At least as of this afternoon, nakakasiguro tayong buhay pa siya. Sa ngayon oo, pero paano kung maisip na lalaking yon na hindi niya nakailangan ng kaibigan ko? Paano kung patay niya si Ana? Gusto niyang sabunutan ang sarili. Alam niyo ba kung saan niya dinala si Ana at kung ano ang balak niya sa kaibigan ko? Nang hindi sumagot si Mark ay tumayo ang kanyang balahibo sa katawan, sabay hawak sa braso nito. Alam mo, alam mo, Mark, sabihin mo na sa akin ang totoo. Bumuntong hininga ito. Casa ang iniraid namin kanina. Yung bahay na may mga babae bawat kwarto. Pumupunta roon ng mga lalaki para serbisyuhan sila. Napasinghap si Niana. Alam ko kung ano ang casa. Ang ibig sabihin mo, ipapasok nila sa casa si Ana? Ilang sandali ang lumipas bago ito sumagot. Hindi lang prostitution ang racket ng sindikatong ni-raid namin. Nagbebenta rin sila ng mga babae sa mga customer na willing magbayad ng extra. May mga kliyente silang mas gusto ang bago at walang experience. Kung minsan, hindi na nila pinapakawalan ng buhay ang mga biktima. Namutla si Niana at pinanlamigan ng buong katawan. Aabusuhin at gagawin parang laruan ng kanyang kaibigan. Kapag nawasak na si Ana ay saka ito itatapon. I'm sorry. Tinakpan ng mainit na palad ni Mark ang nanlalamig niyang kamay. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya pero ipinapaalam ko lang sa'yo ang mga pwedeng mangyari kung sakali. Ayaw kong paasahin at pangakuan ka ng bagay na hindi ko maibibigay. Ipinilig ni Niana ang kanyang ulo. Hindi pa rin siya makapagsalita. Ano ba ang dapat niyang sabihin? Dapat ba siyang mag-thank you dahil ginagawa ni Mark ang makakaya nito? Pero pwede ring ma-rape at mamatay ang kaibigan niya. Niana, sabi nito. Pero sa halip na magpatuloy, ipinakawalan ng lalaki ang kanyang kamay at tumayo para kausapin ang tauhan nito. Ipaparelieve ko kayo mamaya 6:00, sabi ni Mark sa dalawa pagkatapos ng briefing nito. Kayo na muna ang bahala rito. Yes sir, sagot ng dalawang bantay niya. Maya-maya ipinalingan siya ni Mark. Niana, sabi nito bilang paalam. Napatingin siya sa lalaki. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nang hindi siya magsalita ay tinanguan na lamang siya ni Mark at lumabas na ng bahay. Napabuga ng hangin si Mark nang paandarin niya ang kanyang kotse. Gusto niya makalayo sa nanunumbat na mga mata ni Niana. Alam niyang natatakot at nag-aalala ito para sa kaibigan, pero hindi niya maiwasang masaktan sa uri ng pagkakatingin nito sa kanya. Para bang kulang ang ginagawa at hindi niya ginagampan ng mabuti ang kanyang trabaho. Parang gusto nitong sabihin ng mga katagang, I'm very disappointed with you. Pero hindi lang nito ginawa. Gusto niya matawa sa sarili. Iyon din ang sinabi sa kanya ng mama niya na magpasya siyang magpulis sa halip na kumuha ng business course at pamahalaan ang negosyo ng kanilang pamilya. Wala siyang interes sa negosyo. As a cliche it sounded, gusto niya makatulong sa iba at naisip niya ang pagiging pulis ang paraan para magawa iyon ng walang tulong mula sa kanyang pamilya. Nag-aral siyang mabuti, nag-train ng husto, nagtapos with honors pero hindi umattend ang kanyang mama sa kanyang graduation. Na maging pulisiya ay ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para maging mabuting alagad ng batas. Dahil sa magandang performance niya, napansin siya ng ilang makapangyarihang tao. Pagkalipas ng 2 taon niya sa field ay inimbitahan si Mark sa drafting para sa isang binubuong task force. Sa mahigit 50 sumabak sa drafting, isa siya sa 20 natira sa unang linggo. Sa pangalawang linggo ay 10 na lang sila. Ang task force kapayapaan na pinangalan sa kanila. They were the best of the best, para silang men in black. Pagkalipas ng 6 na buwang training ay isinabak sila sa field para maglinis ng mga dumi na hindi kayang linisin ng iba. They were weapons, but real weapons had no feelings. Sila ay mayroon. Kaya baon nila ang kanilang mga damdamin sa bawat misyon. Sa dami ng kanilang dinaanang misyon, hindi na bago sa kanya ang mga bangungot na katulad na nangyari kay Niana. Paminsan-minsan ay dinadalaw pa rin siya ng mga iyon. May mga targets sila na namatay. Kung minsan ay nagsisisigaw pa ang mga ito pagkatapos barilin sa ulo, habang nangingisay at umaagos ang dugo sa kung saang bahagi ng katawan. Kaya hindi rin niya masisisi si Mando Managat nang malulong ito sa bisyo at mawala sa sarili. Mahirap patay ng sariling damdamin.
Ilang taon nag-practice si Mark na gawin ang on and off switch ng kanyang emosyon, pero hindi pa rin niya ma-master iyon. Isang tingin lang niya sa mga mata ni Niana. Pakiramdam nila ay nalulunod na siya. Gusto nitong tulungan. Gusto niyang sabihin sa dalaga na magiging maayos ang lahat at marirescue nila ang kaibigan nito. Pero sa dami ng mga nahawakang kaso ni Mark na may pagkahawig sa kaso ni Anna, alam niyang walang kabuluhan ng mga salitang iyon. Hindi siya superhero. Wala siyang super strength, super speed, superpowers or kahit anumang premonition. Dalawa lang ang meron siya, determinasyon at mga koneksyon. Masagip man nila o hindi si Anna, hindi siya titigil hanggat hindi nahuhuli ang mga dumukot sa babae. Gagawin niya iyon kahit man lang para kay Niana. Dumiretso siya sa bahay niya. Naligo lang at nagpalit ng damit. Maya-maya ay nagdial siya sa kanyang cellphone. Napangiti siya nang marinig ang nababagot na boses ng lalaki sa kabilang linya. I miss you, sabi niya sa kanyang kaibigan. Mark, tumawa naman si Kinyo Estaco. Isa itong NBI agent. Pucha SPO4. Sino demonyo ang hinahanting mo ngayon at napatawag ka? Iba talaga kapag basta special agent, mabilis mag-pick up. Biro ni Mark. Tado, natatawang sabi nito. Bro, pakitingin nga kung may records kayo ni Benjamin Lahara at Rolando de los Reyes at ng kapatid niyang si Nilo de los Reyes. Pagkasabi niyon ay mabilis na ipiniliwanag niya sa kaibigan ang pangyayari. Oh, sumipol ito pagkatapos niya magkwento. Sige, tatawagan kita pag may resulta na. Bukas ng tanghali i-update kita kung may record kami o wala. Salamat tol, sagot niya. May narinig ka ba sa mga boys? Si Alex nasa Mindanao, nagtitraining ng mga bagong salta. Si Oscar naman, hayon, palipad-lipad ng second-hand plane ng Air Force. Kung hindi naman busy sa pagtakas sa mga fans niya. Natawa si Mark. Walang hiyang kulugo talaga yon. Sinabi mo pa. Si Fiel naman, palipad-lipad din ng mga eroplano niya. Si Tibbs, ewan ko na saan. Pasulpot-sulpot lang naman ang isang yon. Napangiti siya. Dating Marines ang kasamahan nila si Tibbs. Nang mabuwag ang kapayapaan ay umalis rin ito sa serbisyo at naging isang bounty hunter to everyone's surprise. Actually, hindi sila nagulat ng husto. Ang pagiging miyembro ni Tibbs sa Task Force Kapayapaan ang tanging rason kung bakit hindi ito umalis ng serbisyo. Nang mabuwag ang task force, wala na rason para manatili pa ito. Mula nang umalis sa serbisyo si Tibbs ay kung saan-saan na nga nagpupunta habang tayo naman hindi makaalis-alis dito sa magulong mundo ng showbiz. Natatawa naman sabi nito. Nakakainggit nga ako minsan ang tarantado. Pagkaisahan natin minsan. Natatawang suhestyon ni Mark. Nagkatawanan sila. Kailangan mo ba ng tulong dyan? Tanong ng kaibigan. Napangiti siya. Okay na ako. Sige, I'll keep you posted. Thanks. Pagkasabi niyon ay nag-disconnect na siya. Pagtingin ni Mark sa kanyang relo ay mag-aalas 7 na ng gabi. Kung pupuntahan niya ito at maaabutan niya ito sa opisina, malamang ay may nilalami rin itong trabaho. Sa huli ay nagpasya siyang huwag na lamang itong puntahan. Ang kaso nilang nagsimula sa kidnapping ay naging full-blown prostitution na rin na. At least, naalerto niya. Ang mga kasama, kung may taong may alam tungkol kay Lahara, na may-ari ng kasa, si King ang una makapagbibigay ng impormasyon sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagpark na si Mark sa harap ng Alas Chicken, ang karinderyang pag-aari ng kaibigan ni Rick at ni Rocky. Sa loob ng compound, umuupa ang babae. Si Rocky, ang ilang batang babaeng kinukonsidera niyang nakakaintindi sa kanya. Pareho silang pulis kahit nagbitiw na ito sa serbisyo. Okay lang sigurong tumambay muna siya sa bahay nito. Nagkamot ito ng ulo nang pagbuksan siya ng pinto. Oh, nandito ka na naman? Sabi ni Rocky. Nang umaga lang ay dumaan siya roon para mangulit at mangumusta. Ngumiti si Mark. Alam mo namang weakness ko ang kagandahan mo eh. Pumalatak si Rocky. Tigilan mo nga ako. Sinasabi ko na sa'yo, may date ako mamaya. Oo na, tatambay lang naman ako rito eh. May hinihintay kasi akong tawag. Baka makatulog lang ako sa bahay kapag umuwi ako. Fine. Itinuro ng babae ang sofa. Umupo ka ron, huwag ka magulo. Pagtalikod ni Rocky inapiso dito sa paan ng bamboo sofa. Natatawang hinagip siya sa siko ng babae para huwag itong tuluyang bumagsak. Simulat sa pool ay legendary na ang pagka-accident prone nito.
Bumaga na lamang ito ng hangin sa sariling clumsiness.